Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat ng kapatid. Ako po ang lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Pilipos, Kabanatang 3, talatang 8 hanggang talatang 10. Ganito po ang sinasabi. Oo, inari kong kalukihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko hangad na maging matuwid sa pamagitan ng kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati na sa kanyang kamatayan. Ang pamagat po natin pagbubulig-bulayan ay malapit na kaugnayan sa Diyos. Napakahalaga po ng paghahangad ng mapalapit ang ating kaugnayan sa dakilang Diyos. Maging si Apostol Pablo ay nagkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos na maaaring higit kanino mang nabubuhay ngayon at umaasam pa rin ng isang higit na malapit na relasyon sa Diyos. May 5 pangunahing bagay na maaari natin gawin upang magkaroon tayo ng mas malapit na relasyon sa Diyos. Ang unang bagay na ating magagawa upang mas mapalapit sa Diyos ay ang pagkakaroon ng araw-araw na pagtatapat sa Kanya ng ating kasalanan. Kung ang kasalanan ang hadlang sa ating relasyon sa Diyos, ang pagtatapat sa Kanya ng ating mga kasalanan at pagsisisi sa mga iyon ay mag-aalis ng hadlang. Kung ipagtatapat natin ang ating kasalanan sa Diyos at hihingi tayo sa Kanya ng tawad, ipinangako Niya ang kapatawaran. Unang 1 Kabanatang 1, talatang 9. At ang Kanyang kapatawaran ang magpapanumbalik ng ating relasyon sa Kanya. Ang ikalawang bagay na ating magagawa upang magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Diyos ay ang pakikinig ng Kanyang sinasabi sa atin. Marami ngayon na naghahabol sa mga hindi pangkaraniwang karanasan ng pagkarinig sa tinig ng Diyos. Ngunit sinabi sa atin ni Apostol Pedro, at kami ay mayroon lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y iyong sinusundan. Ikalawang Pedro, Kabanatang 1, talatang 11. Ang panatag na salita ng hulang ito ay ang Biblia. Sa pamamagitan ng Biblia, maaari natin marinig ang tinig ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga kasulatang hiningahan ng Diyos, tayo magiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ikalawang Timoteo, Kabanatang 3, talatang 16 hanggang talatang 17. Kaya kung nais natin magkaroon ng mas malapit na kaugnayan sa Diyos, dapat tayong regular na magbasa ng salita. Sa pagbabasa ng Kanyang salita, makikinig tayo sa sinasabi ng Diyos sa magitan ng Kanyang Espiritu na Siyang nagpapaliwanag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos. Ang ikatlong bagay na ating magagawa upang magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Diyos ay ang magpaabot sa Kanya ng ating mga nilolob sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi ng ating mga pangailangan sa Diyos. Ikinukonsidera natin ang modelong panalangin na ibigay ng Panginoong Yesus sa Kanyang mga alagad. Mateo, Kabanatang 6, talatang 9 hanggang talatang 13. Ang unang 3 bahagi ng panalangin ay nakasentro sa Panginoong Diyos. Ang huling 3 bahagi ay ang kahilingan pagkatapos natin banggitin ang unang 3 bahagi.
Ang ikaapat na bagay na ating magagawa upang magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Diyos ay ang humanap ng isang grupo ng mananampalataya na regular na nagtitipon para sa pagsamba. Ito'y kinakailangan para sa ating paglagong espiritual. Madalas na sumasamba tayo sa Diyos, ngunit ang nasa isip natin habang nasa loob ng bahay-sambahan ay paano ako makakalabas dito? Bihira tayo naglalaan ng panahon upang ihanda ang ating puso at isip sa pagsamba. Muli, ipinakikita sa atin na aklat ng mga awit ang maraming halimbawa ng pagtawag sa atin ng Diyos na lumapit sa Kanya at sumamba. Halimbawa rito ay ang awit, kabanatang 75, talatang 1 hanggang talatang 2. Inaanyayahan tayo ng Diyos at inutusan na lumapit sa Kanyang presensya para sa pagsamba. Paano hindi tayo lalapit sa Kanya bilang Kanyang mga anak? Hindi lamang tayo binibigyan ng pagkakataon ng regular na pagsamba sa pagpupuri sa Diyos, kundi binibigyan din tayo ng pagkakataong makisama sa ating mga kapatid sa Panginoon. Sa ating pagpunta sa bahay-sambahan para sa pagsamba at pakikisama sa ating mga kapatid sa pananampalataya, lumalago tayo sa ating pakipag-ugnayan sa Panginoong Diyos. Panghuli, ang isang mas malapit na kaugnayan sa Diyos ay nagtatatag sa isang buhay ng pagsunod sa Diyos. Sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad habang nagsasalo-salo sila sa huling hapunan, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo aking mga utos." Juan, kabanatang 14, talatang 23. Sinabi sa atin ni Santiago na ipasakop natin ang ating mga sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod, paglaban sa dyablo at paglapit sa Diyos, at sa gayon, lalapit siya sa atin. Santiago, kabanatang 4, talatang 7 hanggang talatang 8. Sinabi sa atin ni Pablo sa aklat ng Roma na ang ating pagsunod ay tulad ng isang buhay na handog ng pasasalamat sa Diyos. Roma, kabanatang 12, talatang 1. Dapat po natin tandaan na ang lahat ng kakaturoan ng Biblia tungkol sa pagsunod ay ipinahayag bilang tugon natin sa biyaya ng kaligtasan na ating tinanggap sa Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagsunod. Sa halip, ito ay isang pamamaraan upang ating ipakita ang ating pag-ibig at pasasalamat sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, regular na pagsamba at pagsunod, maaari tayo magkaroon ng isang malapit na kaugnayan sa ating Diyos. Masasabing simple lamang ang mga bagay nito, ngunit isaalang-alang natin ito. Paano nga ba tayo nagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa ating kapwa-tao? Di ba gumugugol tayo ng panahon sa papag-usap sa kanila? Ibinubukas natin ang ating puso sa kanila at nakikinig sa kanila. Kinikilala natin ang ating pagkakasala at humihingi tayo ng tawad sa kanila. Maayos nating pinakikisamahan at sinasakripisyo natin ang ating sariling kagustuhan para sa kanilang pangangailangan. Hindi ito malayong halimbawa sa ating pagrelasyon sa ating Ama sa Langit. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, naway tulungan mo po kaming magkaroon ng malapit na relasyon at kaugnayan sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at mga pagkukulang. Amen. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa muli ninyong pakikisa sa pangamagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.